Tuluyan nang namaalam si Lolo Isko, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na siya naisalba. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng ICU, tila ba huminto ang oras sa mismong sandaling iyon. Nauna nang pumasok si Nick, tahimik na nakatayo sa tabi ng kama, seryoso at malalim ang iniisip. Ilang sandali pa, dumating si Cairo, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita, pilit pinipigilan ang emosyon habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang lolo. Sa gitna ng katahimikan, nag-usap ang mag-ama, mahina ang boses ngunit puno ng bigat at desperasyon. Hindi nila matanggap ang nangyari. Hanggang sa unti-unting mabuo ang isang delikadong desisyon, susubukan nilang ibalik si Lolo Isko, kahit pa alam nilang nilalabag na nila ang natural na hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkalabas ni Cairo ng ICU, si Lola Marina naman ang dahan-daang pumasok sa loob. Sa unang sulyap pa lamang, hindi na niya matanggap ang realidad, wala na ang kanyang kabiyak, para bang nanlamig ang buong katawan niya, tila nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod habang nakatitig kay Lolo Isko na nakahimlay, tahimik at wala ng buhay. Ang sakit ng sandaling iyon ay hindi masukat, parang sabay na gumuho ang lahat para sa kanya. Uwi na tayo, Isko. Marami ka pang ayusin sa bahay. Isko! Gising na! Madaya ka, iniwan mo ako agad. Paalam, Isko. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-intindi sa akin. Hanggang sa muling pagkikita. Pauwi na si Mang Pedring mula sa bahay nila Lolo Isko nang hindi inaasahang makasalubong niya si Emiliano. Sa isang iglap, nagkatinginan sila, parang huminto ang paligid at naging mabigat ang hangin sa pagitan nila. Walang kamalay-malay si Mang Pedring sa kung anong nangyayari. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may binabalak si Emiliano, isang madilim na plano kung saan gagamitin ang kanyang anyo para sa maling layunin. Sa tahimik na pagtatagpong iyon, nagsimula ang isang panganib na hindi pa niya lubos na iintindihan. Nagkita muli sina Tindeng at Emiliano sa isang luma at abandonadong sementeryo. Sa loob ng isang lumang musuleo, doon muli nagtagpo ang kanilang mga landas, tahimik, mabigat, at puno ng hindi masabi na tensyon. Habang nakapalibot ang katahimikan ng libingan, unti-unting lumalim ang ugnayan sa pagitan nila, may namumuong koneksyon na hindi pa nila ganap na maintindihan. Sa gitna ng usapan, doon na ikinwento ni Emiliano kung paano niya isinakatuparan ang planong kaugnay kay Tindeng, mga hakbang na tahimik ngunit may mabigat na epekto, at ngayon ay unti-unting lumilitaw ang tunay na hangarin sa likod nito. Talaga ginawa mo yun? Buti walang nakakita sa'yo. Wala, mahal ko, ako pa ba? Ang galing mo talaga. Nakakita? Sino? Baka mabisto tayo. Easy lang. Iba ang mukha ko nun, di ba? Salbahe ka. Pero ang galing ng ginawa mo, 1 down, more to go. Nasaan na ang premyo ko, Tindeng? Ngayon na ba? Oo, ngayon na.